Maligayang ika-5 anibersaryo, Weiwei. Pagkatapos mong pakasalan ako, pati buhay ko ibibigay ko sa'yo. Ginamit mo pa ang basurang iyan para mag-propose sa akin. Hindi ka ba nahihiyang dumumi sa paningin ko? Ye Fan, makipaghiwalay na tayo. Weiwei, ibinigay ko na ang lahat sa loob ng 5 taon. Ganoon na lang, tapos na. Panahon ng pagsilang ng mga kapangyarihan. Ikaw ay isang mugle. Umuwi ka na. Vivi, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, okay ba? Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noong una tayong magkasama, parang may pagkakapareho ka sa kanya. Kuya Shen, 3 taon akong nag-abroad. Tapos ito lang ang nahanap mo, isang walang kwenta. Kuya Chen, huwag mong intindihin. Isa lang siyang aso na walang tigil na sumusunod sa akin. Walang kwenta, ni hindi pa nagising ang kapangyarihan. Karapat-dapat ba siyang makipag-agawan sa akin? Ang mga walang kwenta dapat nasa basurahan. Huwag na akong muling makita. Bakit hindi pa rin ako magising ang aking kakayahan? Sing-sing ng proposal. Nag-ipon ako ng 2 taon ng matipid. Ano ito? Ano ito? Anong kababalaghan? Kapag itinanim, tutubo. Pwede kaya akong tumubo ng malaking bahay. Iba't ibang mamahaling sasakyan. Haha, lolo. Ano ba talaga ang iniwan mo sa akin? Anong klaseng mahiwagang lupa o yaman ito? Kung ang lupang iyon ay kayang magtanim ng mga singsing na may brilyante. Ibig bang sabihin, pwede ring magtanim ng iba pa? Kayo na ang susunod. Bukas malalaman na natin ang resulta. Ito ang source energy na telepono. Totoo. Talagang kayang itanim lahat. Ang lupain na ito ay makakapagpataas ng antas ng mga bagay. Mas maganda ang mga bagay na itinatanim. Mas mataas ang kalidad ng aanihin. Ang bagay na ito. Mabenta ito, di ba? Saan mo nakuha ang bagay na ito? Hindi mo kailangang malaman. Ibigay mo ang presyo. 5 milyon. Ano? 5 milyon. Kahit 100 taon akong nagbenta ng prutas, hindi ko makikita ang perang ito. Ayos na. Ngayon mayaman na ako. Siyempre, bibili na ako ng malaking bahay. Oy, hindi ba't ito yung mahirap na batang naiiwan sa pagbebenta ng prutas? Pumunta para bumili ng bahay. Ikaw, bata, kaya mo bang bumili ng banyo dito? Hihe. Shenji, huwag mong sabihin yan tungkol sa kanya. Baka nagbenta na siya ng kidney. Bibiliin ko na ang bahay na ito ngayon. Oh. Maligayang pagdating, Ginoong Ye. Inaasikaso ko ang ihi na silid para sa inyo. Huwag magmadali, tingnan muna ang gulo. Hindi ito basta-basta. Hindi lahat ng pusa't aso ay makakapasok dito. Hihe. Yung pera mo, sapat ba para bumili ng 1 piraso ng tile dito? Bakit ka nakikipag-usap sa isang nagbebenta ng prutas? Sige, nahulaan ko, iniwan mo siya. Siguro sinasadya niyang pumunta dito para magpakita. Shen Wiwi. Talagang bulag ako noon kaya nagustuhan kita. Karapat-dapat ka bang husgahan ako, samantalang isa ka lang namang sunod-sunuran. Isang ordinaryong tao na ni hindi ako kayang talunin. Huwag ka nang magpakatawa rito. Umalis ka na agad. Kapag ba nagbayad ka para maging ife dito, pwede mo na ba silang paalisin? Ang aming mga bisita ay nahahati ayon sa antas. Siya ay isang marangal na bisita. Hanggang ngayon, walang makakapantay sa kanya bilang pinakamataas na bisita. Kaya makinig ka ng mabuti. Ngayon, ako ang magiging pinakamataas na bisita. Ha ha ha. Ikaw, pinakamataas na bisita. Baliw ka. Ha ha ha. Parang payaso kang nagyayabang. Nakakatuwa ba yon? May mga taong ipinanganak na panalo na sa simula pa lang. Kahit anong pagsisikap mo, hindi mo sila kayang abutin. Kung ikukumpara ka kay Yishen, sa kahit anong aspeto, kahit kailan hindi kita pipiliin. Kung may alam ka sa sarili mo, umalis ka na. Shen Wiwi. Dahil sa nakaraan natin, paulit-ulit kitang pinapalampas. Pero hindi ibig sabihin noon na pwede mong tapakan ang dignidad ko. Kahit ang isang asong sunod-sunuran ay may dignidad din. Nakakatawa.
Masyadong mababa ang pamantayan ng inyong opisina ng bentahan ng bahay. Security. Palayasin mo ang siraulong manggugulo na yan. Yefan, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ang inutil ay inutil pa rin. Habang buhay kang walang pag-asa. Enye. Tigil. Mayroong enerhiya sa kanya na kumikilos. Sino siya? Bitawan mo siya. Ayan, Gil. Sue, hindi ko alam na kilala mo siya. Salamat. Bagaman mahina ang enerhiya niya. Napakalinis nito. Hindi ko pa kailanman naramdaman ang ganitong uri ng dalas. Kuya Shen. Siya si Su Yitang. Narinig ko na isa siyang E-level na gising na may kakayahang makaramdam. Miss Su, kamakailan lang ay natuklasan ng aming group ang isang bagong minahan. Napakataas ng kalidad nito. Nais po sana naming malaman kung interesado ang pamilya Su na makipag-cooperate. Hindi tayo masyadong magkakilala. Ito. Pwede ba tayong magpakilala? Su Yitang. Yifan. Ginoong Su. Isa lang siyang mandaray. Nagmamalaki pa na bibili siya ng gusali dito. Sabi ko, bibili na ako. Pinakamahal na penthouse. Buong bayad. Gamit ang card. Ano ito? Mayroon lamang 10 piraso ng Source Energy Black Card sa buong bansa. Imposible, paano ka magkakaroon ng Source Energy Black Card? Hindi mo kayang abutin ang katayuan ni Ishen. Ang threshold ng Black Card. Si Yefan ay talagang. Ang penthouse ni Ginoong Yi ay naibenta na. Ito ay mag-aayos sa iyo bilang isang napakataas na bisita. Ngayon gusto kong kanselahin ang lahat ng kwalifikasyon ni Ishen para bumili ng bahay dito. Anong kalokohan ito? Naglakas loob kang kanselahin ang aking kwalifikasyon. Gusto kong ipaalam sa iyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatan bilang tanging pangunahing bisita dito. Pasensya na, Ginoong Ye. Simula ngayon, hindi ka na namin bisita. Ikaw, Ginoong Ye. Talagang may magandang koneksyon tayo. 3 araw mula ngayon ang pagdiriwang ng Su Group. Sana makapunta ka. Su. Siya ba ang higanting enerhiya ng Haicheng? Ang panganay na anak ng Su pamilya. Si Su Yitang. Ang mga dadalo sa pagdiriwang ay mga taong may katayuan. Pagdiriwang, isa siyang nagbebenta ng prutas. Pwede ba? Yishen. Mukhang hindi ka sang-ayon. Bakit hindi tayo magpusta? Kung makakarating ako sa 3 araw, dapat kang humingi ng tawad. Sa harap ng lahat. Hahaha, ayos lang. Taya ako sa iyo. Pero kung matalo ka, kailangan mong dumaan sa ilalim ng aking mga hita. Sang-ayon tayo. Pagkatapos ng 3 araw, gusto kong makita kung paano ka mamamatay. Ang Fenglong Banquet ay isang negosyo na handog ni Sulao Su Zenshan. Ang mga dumalo ay mga nangungunang tao sa industriya. 3 araw. Isara ang langit. Kailangan kong maglabas ng isang bagay na makakapagpatigil sa lahat. Dahil kahit ano ay pwedeng itanim sa lupang ito. Itatanim ko ang paanyaya. Ano kaya ang tutubo? Subukan natin. Mas maliwanag ang liwanag na ito kaysa dati. Ano ang tunay na nakatago sa imbitasyon? Token. Haring seremonya. May kaugnayan ba ang token na ito sa lolo? CJ. Ang napakalakas na pinagmumulan ng enerhiya. Ito ang aking naising makamit na kakaibang kakayahan. Pero may iba't ibang uri ang kakaibang kakayahan. Ano ang sa akin? Hindi ba ang aking kakaibang kakayahan ay ang mismong lupa? Lumabas na ang mga inapo ng pamilyang Ye. Ang banquet ng pagpigil sa dragon ay bukas na. Kailangan kong makahanap ng pinaka-espesyal na buto. Maaaring tingnan ng mga bisita. Lahat ay mga lumang bagay. Napakaganda. Ano itong gusali? Si Chengxi. Siya ay lolo ng aking lolo. Xiao Fan ah. Dati, sa Haicheng, mayroong tanyag na Tengongji. Tinaguri ang pinakamagandang tor sa mundo. Ito ay itinayo ng lolo ng aking lolo. Chayan Gongji. Gusto ni Fan Fan maglaro. Sayang, nasunog ito noong huling bahagi ng King. Walang makahanap sa lugar nito. Lolo. Totoo pala ang sinasabi mo. Boss, magkano ang larawang ito? Yung sirang larawan na iyan, nandyan na ng ilang dekada. Walang gustong kumuha. Kung gusto mo, kunin mo ang 500. Mga plano.
Maaari bang magtanim ng mga antigong lugar? Kung totoo ang planong ito, maaari bang maibalik ang Tiangongje? Makikita na ang resulta bukas. Ano ang reaksyong ito? Talaga bang makakatanim ng Tiangongje? Ang susi at ang titulo ng lupa. Ito ba ang lokasyon ng mga labi ng Tiangong Pavilion? Ang hapunan ni Matandang Zhu ang ngayong gabi. Ano man ang mangyari, huwag kayong magulat. Dahil, ang tagapagmana ng pamilya Ye ay dumating na. Mga ina po ng Ye. Ngunit si Ishen. Pansin sa lahat ng grupo. Batay sa imbitasyon. Walang sinumang kahina-hinala ang dapat papasukin. Huminto ka. Pakipakita ang imbitasyon. Wala akong imbitasyon. Walang imbitasyon. Bakit ka nandito? May nagsabi sa akin na dapat akong pumunta rito. Sinundan pa pala ako ng langaw na iyon dito. Oy, ilang araw na rin tayong di nagkita. Natuto ka ng mangarap. Ang ganitong lugar ay hindi para sa mga basura tulad mo. Yishen, narito ang Fenglong Banquet. Hindi ito sala ng bahay mo. Ulitin mo iyon. Babala, nakatuklas ng ise, 10 isi na antas ng Pasensya na, Ginoo. Ako'y bulag sa katotohanan. Pumasok. Ildes na antas. Hindi ba't mas mataas pa ito kaysa sa pangunahing pamilya ng Su? Sino ba talaga ang taong ito? Hindi ko akalain na ganito kalaki ang kapangyarihan ng token na ito. Sino ba ang taong ito? Hindi ko siya nakita dati. Narinig mo ba ang nangyari sa may pintuan kanina? Ilta level na say. Kahit ang pamilya Su ay walang ganitong pribilehiyo. Mukhang hindi pamilyar ang mukha. Hindi mukhang galing sa alinmang pamilya. Ano bang ginagawa ng mga security sa pintuan? Pinapasok pa nila siya, mabuti na rin. Mamaya, sa harap ng lahat, ipagpakita mo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaiba. Ang pinuno ng pamilya Su, si Ginoong Su Zenshan, ay dumating. Mga bisita mula sa malalayong lugar. Lubos akong nagpapasalamat. Ngayong araw ay ang pista ng Fenglong. Magpakasaya lang kayo. Hindi kailangang maging formal. Ako po si Ishen, isang nakababata. Kinakatawan ko ang pamilya Ye para batiin kayo sa inyong kaarawan. Ang antigong bulsa oras na ito ay kayang magpalakas. Nang 0% sa lakas ng abilidad ng nagsusuot. Wala na ito sa merkado ngayon. Talagang karapat-dapat kayong maging kinatawan ng E-level ng analytical flow. Magaling ang mata ni Matandang Zuang. Ang relo na ito ay maliit na tanda lang ng aming pagpapahalaga. Bukod pa rito, may magandang balita pa akong iaanunsyo. Handa ang pamilya iyan na magbigay ng isang minahan ng espiritual na bato. Para sama-samang paunlarin kasama ang pamilya Su. Minahan ng espiritual na bato. Iyan ay isang estratehikong yaman. Talagang malaki ang isinakripisyo ni Ginoong Yishen. Ang minahan na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ang hiling lang ng pamilya Ye ay mas malalim na pakikipagtulungan sa pamilya Su. Sama-samang lumikha ng hinaharap. Ay, bakit parang kahit sino ay makakapasok ngayon? Narinig ko may dumating na nakasakay sa taxi. Ay naku, Yefan, hindi ka ba nagbebenta ng prutas? Paano ka nakapasok dito? Dati siyang nagbebenta ng prutas. Ha ha ha. Sa panahon ngayon, kahit sino, kahit anong pusa o aso, gustong makipagkaibigan sa pamilya Su. Pareho lang ng apelyido kay Ginoong Ye. Parang magkaiba ang langit at lupa. Yifan, anong mayahandog mo? Tapos ka na ba? May regalo ka rin ba? Kung maglalabas ako ng mas maganda kaysa sa iyo, ano nang gagawin mo? Ha ha ha. Mas maganda ito kaysa sa akin. Yifan, hindi ka kilala ng iba. Pero hindi ba kita kilala? Ano nang ipaglalaban mo kay Shenje? Kung makakapagbigay ka ng mas maganda kaysa sa akin. Ako, si Ishen, sa harap ng lahat, ay dadaan sa ilalim ng iyong mga hita. Sige na, ipakita mo sa lahat. Ano bang kayang ipakita ng nagtitinda ng prutas? Baka naman ito ay isang sirang mangkok na minana mula sa pamilya. Ha 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 ha. Ganito. Itong sirang kahon. Lolo. Ang iyong Changsheng Pavilion. Ngayon, ipapakita ko sa buong mundo. Pakitignan. Ito. Ano ito? Ang itsura nito.
Hindi ba't iyon ang sinasabing Tianxiang Pavilion? Hindi ba't nawasak na ang Tianxiang Pavilion? Wala nang natirang bakas. Itong kahoy na kahon. May mga gintong sinag na dumadaloy sa kahoy na tekstura. Ito ay anyo ng enerhiya na matagal nang nawala sa Blue Star. Ito ay sinaunang espiritual na kahoy. Itong kahon na gawa sa kahoy. Ginawa ito mula sa isang buong piraso ng sinaunang espiritual na kahoy. Sinaunang espiritual na kahoy. Ano iyon? Iyon ay mula pa noong sinaunang sibilisasyon. Kahit maliit na piraso niyan, napakahalaga na. Gaano pa kaya ang halaga kung ginawang kahon? Impossible. Hindi ba't iyon ay isang sirang kahon? Ang kahon ng sinaunang espiritu ng kahoy na ito ay isang regalo na walang sinuman ang makakahigit. Ibinibigay mo ito kay Ginoong Su. Siyempre. Hindi. Ang kahoy na kahon ay isang maliit na pasalubong. Ang talagang nais kong ibigay ay ang eksklusibong prioridad sa mga guho ng Tiangongje para sa pagsisiyasat at pag-unlad, at ang mga lihim tungkol sa pinagmulan ng enerhiya na naiwan sa kanyang pundasyon. Kung ganon, ang relo ni Yishen at ang pansamantalang minahan ay talagang hindi na makakabawi. Hindi ito pareho ng antas. Karapatan sa pag-develop ng Tiangongje. Iyan ay makakasama sa kasaysayan. Nagkakaisa ang opinyon ng publiko. Mas mababa ang iyong regalo kaysa sa akin. Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Dumaan ka sa ilalim ng aking mga hita. Sino mang tumaya ay dapat tumanggap ng pagkatalo. Ginoong Ye, ikaw mismo ang gumawa ng pustang ito. Ha ha ha. Ang tunay na lalaki, hindi natatakot matalo, di ba? Ang lalaki ay dapat marunong manindigan sa ginawa. Kung alam ko lang na magiging ganito si Efan, hindi ko sana siya iniwan noon. Tumigil ka. Ano pa ang gusto mo? At saka, humingi ka ng tawad sa akin. Huwag kang lumampas sa hangganan. Nandoon ka noong unang nagkasundo si Enhe. Su, sabi ko kung makakapunta ako sa ikatlong araw. Humingi ng tawad si Ishen sa harap ko. Tama ba? Totoo ito. Si Miss Su ang saksi. Gusto mo pa bang itanggi? Ako, si Ishen, ay narito. Para humingi ng paumanhin sa iyo. Hintayin mo lang. Babalikan at sisingilin pa rin kita balang araw. Hindi ko inasahan na may ganitong tao pa pala. Ginoong Su. Ang mga guho ng Tiangong Pavilion ay nasa silangang labas ng haining. Ang aking mga ninuno ang mga nagtatag ng Tiangong Pavilion. Kaya't mayroon akong prioridad sa pagdevelop at sa lupa. Ngayon, formal kong ibinibigay ang karapatang ito. Lolo. Anong nangyari kay Lolo Su? Tumawag ka agad ng ambulansya. Siguradong si Efan ang may kasalanan. May ginawa ka bang masama sa kahon? Hindi ko kasalanan. Lesiu, nakita niyo ba? Pagdating niya, nagkaroon ng problema kay Lolo Su. Ang ganitong tao ay hindi dapat papasukin sa Fenglong Banquet. Sinabi ko na, wala akong kinalaman dito. Lolo, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Sobrang natuwa siguro Su. Nagkaroon siya ng atake sa puso kaya humina ang energy core niya. Kailangan agad siyang patatagin. Kung hindi may panganib sa buhay. Ano ang gagawin natin ngayon? Mayroon bang alchemist o mga gamit pang emergency dito? Mas mabuti kung mas mabilis. Bihira ang mga alchemist. Kahit sa buong lungsod ng dagat, kakaunti lang. Mas bihira ang mga gamit pang emergency na may kaugnayan sa enerhiya. Mas mahirap pang hanapin kaysa sa alchemist. Huwag magmadali, Ginoong Zhuang. Ang puwersa ng pamilya Ye ay kumakalat sa buong Haicheng. Nagpadala na ako ng tao para maghanap. Makakahanap tayo sa loob ng 10 minuto. Talagang may kapangyarihan ang pamilya Ye. Sa mga kritikal na sandali, maaasahan pa rin si Ishao. Miss Su, huwag kang mag-alala. Sasagutin ko ito. Hindi ba ang yabang mo kanina, Ye Fan? Kahit gaano pa kamahal ang regalo para saan? Sa oras ng pangangailangan, mas malakas ka ba kaysa sa pamilya Ye? Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Ordinaryong gamot, panandalian lang mapapabuti ang kalagayan. Ano nang gagawin natin? Maliban na lang kung may napakataas na purong gamot ng pinagmulan ng enerhiya. Diretsyong ayusin ang pangunahing bahagi. Ngunit ang ganitong bagay ay mahirap hanapin sa buong lungsod ng dagat. Dapat nang bawasan ni Ishen ang iyong kayabangan. Ginoong Su, kailangan ko ng listahan ng mga sangkap ng gamot. Mas detalyado, mas mabuti. Nasa bingit ng kamatayan si Ginoong Su. Patuloy mo pang sinasayang ang oras ni Ginoong Su. Alam ko na parang katawa-tawa ito.
Pero hindi na makakapaghintay ang sakit ng lolo mo. Anong karapatan ng isang walang silbi dito na magpanggap na eksperto? Ginoong Su, kung handa kang maniwala, magsulat ka ng reseta para sa akin. Ano ba talaga ang hawak niya? Bigyan mo ako ng papel at panulat. Ginoong Su, hindi mo naman siya totoong pinaniniwalaan, di ba? Sinasaktan niya si Ginoong Su. Ito ang reseta. Nakasulat na lahat ng sangkap dito. Pero may ilang materyales na sobrang bihira. Tama na. Hintayin mo ako ng 10 minuto. 10 minuto. Akala niya kung sino siya. Isang Diyos ba ito? Kailangan ko na lang subukan. Kailangan kong magligtas ng tao ngayon. Dapat magtagumpay ako. Bakit walang reaksyon? Dati, kinabukasan pa lumalabas ang resulta kapag nagtatanim ako. Kailangan ko rin bang maghintay ng isang gabi ngayon? Hindi pwede, hindi na makakapaghintay si Ginoong Su ng ganoon katagal. Ang lupain na ito ay konektado sa aking dugo. Kung papayagan itong sumipsip ng higit pang aking dugo. Nagtagumpay. Saktong 1-0 minuto. Dala ko ang gamot. Akala ko natakot ka na. Bumalik ka pa. Ha ha ha. Bakit naman ako matatakot pumunta? Makinig kayong lahat. Ang dinala ko ngayon para sa pamilya Su ay mas mataas na uri ng yaman kaysa sa anumang gamot pang emerhensya. Pumunta kayo at imbitahan ang lahat ng pinakamagagaling na eksperto sa medisina sa Haicheng. Siya si Ginoong Zhou. Matagal na siyang hindi lumalabas, 10 taon na. 2 pang mga nangungunang eksperto. Sobrang laki ng pabor ni Ishao. Nakuha ko ang pinakamagagaling na dalubhasa sa medisina sa Haicheng. Ano ang mayroon ka para ikumpara sa akin? Si Ginoong Zhou ay hindi kailanman nabigo. Wala siyang pagkatalo. Ang mga dalubhasa ay nandito para suportahan si Ishao. Sigurado nang mananalo si Ishao. Nasaan ang gamot mo? Hindi ka naman natatakot na hindi na makapagpatuloy, di ba? Nandito lang ang gamot ko. Isang tabletang asukal. Ha 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 ha. Yefan, naglalaro ka ba sa akin? Ha 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 ha. Nagpraktis ako ng medisina sa loob ng 50 taon. Hindi kailanman nagsinungaling. Ganitong bagay. Hindi nga ito may tuturing na gamot. Ha ha ha. Yifan, ang sakit ng lolo ko ay isang sakit na bumabalik. Kung wala akong sapat na tiwala, mas mabuti pang huwag na lang subukan. Tama si Giangi. Su, ano ang maihahambing mo kay Ginoong Zhou? Ganito na lang. Dumaan ka sa ilalim ng aking mga hita. Tapos magbigay ka ng 3 baw. Aminin mong wala kang silbi. Kapag maganda ang pakiramdam ko, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko kailangan. Ang gamot ko ay hindi lamang mas malakas kaysa sa mga eksperto na tinawag mo, kundi kayang gamutin ang sakit ni Ginoong Su. Gamutin. Ha ha ha. Parang nababaliw ka na ba? Ginoong Zhou. Pakiusap, hayaan mong ang walang alam na basura na ito ay talunin ng buong puso at isip. Maaari kong mapanatili ang kalagayan ng matandang Su. Ngunit ang kanyang kalagayan ay kayang tumagal ng 6 na buwan sa pinakamarami. Ito ay pansamantalang lunas. Kung nais ng ganap na lunas, pasensya na, wala akong magagawa. Sapat na ang kayang gawin ng matandang Zhu. Ang paggaling ng tuluyan ay isang imposibleng pangarap. Narinig mo ba? Kahit ang pinakarespetadong eksperto ay sumuko na. Hindi na magagamot ng tuluyan ang sakit ni Ginoong Su. Totoo iyan. Lahat ng kilalang doktor sa Haicheng na nilapitan ko ay nagsabing hindi ito magagamot ng tuluyan. Ang gamot ko, kayang magpagaling ng tuluyan. Ikaw, isang batang walang karanasan. May dala ka lang na hindi kilalang gamot tapos sinasabi mong kayang gamutin ng tuluyan. Kung sira ang utak mo, pumunta ka sa ospital. Ha 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 ha. Mukhang nabaliw na ang taong ito. Naglalakas loob pang sumagot kay Ginoong Zhou. Nagbebenta lang ng prutas. Talagang nagbebenta lang ng prutas. Kahit ang pangunahing kaalaman ay wala. Nawawala ng lakas ang core ng enerhiya. Ito ay isang pangunahing problema sa medisina. Nag-aral ako ng isang buhay at hindi ko masabing magagamot ito. Ano ang batayan mo? Ito ay purong kalokohan. Sige na. Ano pang sasabihin sa isang walang silbi? Ginoong Zhou. Hayaan mong makita ng ilang tao
kung ano talaga ang tunay na sining ng medisina. Panandaliang na-stabilize si Ginoong Su, wala na siyang panganib sa buhay. Talagang hindi nagkamali ang mga tao kay Ginoong Su. Ito ang tunay na sining ng medisina. Sigurado na si Ishaw. Yung piraso ng candy, hindi man lang ito may tuturing na biro. Yifan, nakapag-estabilize na si Ginoong Zhao sa kondisyon ng lolo mo. Ito ang gamot mo. Ngunit pansamantala lamang ito. Hindi ito may tuturing na matatag. Ang makapagpabagal sa pangunahing pagkasira ng enerhiya ay talagang rurok ng medisina. Umabot ako ng 50 taon para makamit ang antas na ito. Anong karapatan mong manghimasok? Hindi mo lang ba pinapahinto ang sakit? Masyado bang kahanga-hanga iyon? Ikaw, kahanga-hanga. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahanga-hanga. Si Ginoong Zhu ay may bayad na 30 milyong para sa kanyang paglitaw. At hindi kailanman nabigo. Kung hindi epektibo ang iyong tabletas, lahat ng gastos. Ikaw ang sasagot. Mga gastusin sa medisina at produksyon. Lahat ng mga gastos sa susunod na paggamot ay sa iyo. Taya ka ba? Wala siyang lakas ng loob para dyan. Isang nagbebenta ng prutas. Kaya mo bang bayaran ang 30 milyong? Huwag ka nang tumaya. Wala kang tsansa. Kung gumaling. Gumaling nga. Ha 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 ha. Kung gumaling ka. Ako si Yishen. Simula ngayon kapag nakita kita, iiwasan kita. Sa harap ng lahat, magbabayad ako sa iyo ng 3 bao. Tandaan mo ang sinabi mo. Nawala na ang lahat ng masakit na pakiramdam. Hindi ito possible. Himalang ito ay himala. Nag-aral ako ng isang buhay. Hindi ko kailanman nakita ang ganitong epekto. Ang kabataan ay hindi ko nakilala ang tunay na yaman. Hindi ko akalain na may ganitong kakaibang gamot sa mundo. Hindi ako karapat-dapat sa tawag na guro. Walang anuman. Ngayon, pakiramdam ko ay mas mabuti pa ang katawan ko kaysa 0 taon na ang nakalipas. Salamat sa iyo. Ang iyong core ng enerhiya ay hindi lamang naayos. Mas matatag pa kaysa dati. Lubos itong lampas sa kaalaman ng modernong enerhiya medikal. Yeshen, kumbinsido ka na ba ngayon? Ikaw ang nagtakda ng pustahan. 3 beses kang yuko. Ngayon mo na to pa rin. Malaking plot twist. Ngayon, hindi na makakalusot si Ishaw. Kanina, hindi ba't napaka-maimpluwensya? Naitala ko na ang utang mo ngayon. Bata, anong mahiwagang gamot ito? Walang sinuman ang makakapagsalita tungkol sa lupa. Ito ay iniwan ng aking lolo. Ang lolo mo. Nang umalis ang lolo, nag-iwan siya ng ilang bagay. Ang gamot na ito ay isa sa mga iyon. Noon din sa Haicheng, may isang kakaibang tao. Palagi siyang may dalang mga kakaibang bagay. Mga bagay na hindi pa naririnig. Yung taong binanggit ni Matandang Su. Si lolo kaya iyon? Hindi. Hindi maaaring si lolo iyon. Yung inutil na iyon. Nagpunta na naman siya para magtanim sa sirang lupa niya. Hahaha, ano bang kayang tumubo dyan? Ang lolo mo ay walang silbi. Ikaw rin. Buong buhay ng lolo mo, lagi siyang tinutukso na walang silbi. Pero ayos lang. Lolo, gagamitin ko ng tama ang lupang ito. Kahit na sinuwerte ka at nailigtas si Ginoong Su, ano naman ngayon? Sa lakas, hindi ka pa rin kasing galing ko. Ang layunin ng Fenglong Banquet ay pumili ng mga kasosyo sa negosyo. Ipinapakita ang lakas. Noong nakaraang buwan, kumita ako ng isang maliit na layunin na 100 milyon mag-isa. Talagang kahanga-hanga si Young Master Ye. Ye Fan, handa ka bang makipagkumpetensya sa akin? Kumita na si Young Master Ye ng 1 bilyon sa loob ng 1 buwan. Kaya ba ni Ye Fan na makipagsabayan sa kanya? Napakabigat ng pustang ito. Kung kumikita ako ng 1 bilyon sa 1 buwan, tatakbo ka ba sa akin? Sige, subukan mo. Makikita natin pagkatapos ng 1 buwan. 1 bilyon, nababaliw na si Ye Fan. Ano ang maihahambing ng isang nagbebenta ng prutas kay Ishaw? Salamat sa pagligtas sa aking lolo. Miss Su, napaka mapagpakumbaba mo. Si Ginoong Su ay may magandang kapalaran. Kung may kailangan ka sa Haicheng sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Salamat, Miss Su. Tawagin mo akong Gitang. Si Ye Fan ba ay isang inapo ng pamilya Ye? Walang puwang para sa pagkakamali sa plano ng Dark Star Society.
Tingnan natin kung anong lihim ang itinatago ng batang ito. Kung kinakailangan, kitilin ang kanyang buhay. Opo. Sino kayo? Anong balak nyo? Nakakaabala ka. Lintik ka. Siguradong may nakapansin sa ginawa ko ngayong araw. Hindi ko sila kayang talunin. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Sumuko ka na lang at mamatay. Sandali. Magkano ang ibinayad sa inyo ng kalaban? Magbibigay ako ng doble. Anong ibig mong sabihin? Nandito kayo para makipaglaban, hindi ba't para sa pera? Magkano ang binigay sa inyo ng kabilang panig? 1 milyon, 2 milyon. Paano kung magbigay ako ng 5 milyon? Ano sa tingin mo kami? May profesional kaming kakayahan. Makakain ba ang profesionalismo? 5 milyong cash. Darating ngayong gabi. Tatanggapin niyo ba o hindi? Hindi pwede ang 6 milyon, kuya. Deal. Bosye, ano po ang gusto ninyong ipagawa sa amin? Bumalik kayo at patayin ang amo ninyo. Ang 1 milyon dito ay ang natitirang bayad. Ha, 1 milyon. Akala mo kaya mo akong patayin, ha? Sandali lang. Kung magdadagdag ng pera ang kabila, tandaan mong magtanong muna ng presyo. Baka mas mataas pa ang alok ko. Yung mamamatay tao na ipinadala ni Shenshen ay na-recruit pa. Walang silbi, hindi man lang makapatay ng tao. Magdadagdag ako ng tao ngayon din. Hindi na dapat mag-ingay tungkol sa Anxinghui. May naiisip akong ibang paraan. Umalis ka. Yi Chengjing. Mas kawili-wili ang iyong apo kaysa sa iyo noong panahon mo. Ang salarin kagabi ay hindi dapat tao ni Ishen. Hindi ko alam kung kaninong cake ang nausog. Ngunit sa ngayon, wala akong panganib. Unahin nating alisin ang problema ni Ishen. Yishen, pinagtatawanan mo ako dahil nagbebenta lang ako ng prutas. Kung ganon, magpapayaman ako sa pagbebenta ng prutas. Ipapakita ko sa iyo kung paano bumuo ng isang negosyo. Ang mga prutas na ganito may sariling enerhiya. Umalis ka. Hindi kami tumatanggap ng paninda sa kalye dito. Boss, iba ang prutas ko sa karaniwang prutas. Iba. Anong mabuting bagay ang maibibenta ng ganitong sirang sasakyan? Isa na namang nagyayabang. Tingnan mo ang itsura niya, parang kawawa. Anong magandang prutas ang maaani niya? Anong amoy yon, ang bango-bango? Hindi pa ako nakakaamoy ng ganito katapang na amoy ng prutas. May enerhiya ang mansanas na to. Kumain ako ng maliit na piraso. Bigla akong naging masigla. Bigyan mo ako ng 0 kilo. Gusto ko ng 20 kilo. Kahit magkano, bibilhin ko. Hehe, maliit na kapatid. Kanina, hindi kita nakilala agad. Bibilhin ko na lahat ng prutas na ito. Pwede nating pag-usapan ang presyo. Hindi na kailangan. Ang mansanas, 500 kada kilo. Unahan na lang. Ngayong araw, kumita agad ako ng 1 milyon. Shen, naipaalam ko na sa lahat ng supply ng pagkain. Sino mang magtangkang tumanggap ng prutas ni Efan ay kalaban natin. Yefan, ipapakita ko sa'yo na dito sa Haicheng. Ako ang nasusunod. Boss Wang, may batch ako ng napakagandang prutas dito. Boss Li, yung mansanas na natikman mo noong nakaraan. Naputol na lahat ng aming mga koneksyon. Yishen! Sobrang tindi mo. Sobrang tindi mo. Kung hindi mo na maibebenta, ay lahat ay masisira. Ginoong Su, nais kong humingi ng tulong sa iyo. Alam ko na ang tungkol sa iyo. Gamit ang mga yaman ng pamilya Su. Maaari kitang bigyan ng mas magandang paraan. Bakit sa pamilya Su mo pa pinili? Ang hindi ka pansin-pansing lugar na ito para magtinda. Maraming tao ang dumadaan dito. Gusto kong ipaalam kay Yishen na kaya ko siyang talunin mula sa sariling pagsisikap. Ang bango naman, ano yan? Enerhiya na prutas na tsaa. Libreng tikim. Grabe, parang bumangon na ako. Sobrang sarap. Bigyan mo ako ng 3 tasa. Gusto ko ng 5 tasa.
Malamang makakakuha siya ng mas magandang mga mapagkukunan mula sa pamilya Su. Ngunit pinili niyang magsimula mula sa pinakababa. Hindi siya katulad ni Ishen. Yefan, ang tapang mo pang magtinda rito. Yishen, bakit nandito na naman siya? Miss Su, bakit ka nandito? Si Yefan ay isang tagapagligtas ng pamilya Su. Nakakagulat ba na nandito ako? Miss Su, mataas ang iyong katayuan. Bakit mo kailangang mag-abala para lang sa isang nagtitinda ng prutas? Sa ganitong lugar, nagpapakita. Anong kailangan kong iulat sa iyo? Ginoong Su, hindi ko iyon ibig sabihin. Ito ay tungkol kay Yefan. Ako ang nag-aalaga sa tiesto ni Yefan ngayon. Kung gusto mong galawin siya, tanungin mo muna ako kung papayag ako. Saktan mo ako. Sai Isrid, maglakas ka. Ayan, Gil. Su, pasensya na. Bitawan mo ang aking pwesto. Sai, Dad, ingat sa kaliwa. Ingat sa kanan. Ingat. Ayan, Gil. Su, talagang magaling ang iyong pakiramdam. Pero tao ka lang din naman. Tinutulungan mo pa ang inutil na iyan. Babalikan mo rin yan balang araw. Hindi ako titigil hanggat mapaalis ko siya sa Haicheng. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Ayos lang ako, ikaw kaya. Masakit ba? Matigas ang balat ko at makapal ang laman. Kahit natamaan, ayos lang. Basta't ikaw ay okay lang. Wala kang dapat ipag-alala. Salamat, salamat. Yishen, kung may pera ka, kumuha ka ng tao. Hindi ba't kaya ko ring kumuha ng tao para gumanti? Talagang nakakagalit si Shenji ngayon. Si Yefan na walang silbi. Siguradong hindi na siya mangahas na magtinda muli. Kung mangahas pa siyang lumabas, babasagin ko pa ang kanyang mga laman loob. Itong dalawang E-level na magaganda, mga may kapangyarihang gising ay para sa akin. May oras ba ang dalawang magandang babae ngayong gabi para uminom? Huwag niyo na akong saktan, bibigyan ko kayo ng pera. Double. 10 beses. Pera. Hindi namin kailangan ng pera. Ayaw lang talaga namin sayo. Ikaw si Yishen. Ikaw sino kayo? Sino ang nagpadala sa inyo? Hindi mo kailangang malaman. Isa ka lang mababang antas na BE class. Kung magmamagaling ka pa, sa susunod, hindi lang basta bugbog ang aabutin mo. Alamin mo para sa akin. Alamin kung sino ang dalawang babaeng iyon at kung sino ang nagpadala sa kanila. Young Master Ye, hindi namin mahanap. Kung hindi natin mahanap ang dalawang buhay na tao, paano pa kaya ang iba? Ayon sa Kisiri, pumasok sila sa eskinita. Tapos bigla na lang silang nawala. Parang naglaho na lang sila sa ere. Sino ba talaga? Sino ba talaga ang gumagawa nito? Si Yefan kaya? Imposible, by level lang din ako. Wala siyang pera para umupa ng E-level na may kakayahan. Kahit sino pa siya. Huwag ninyong hayaang ako ang makadiskubre. Ayos na. Matindi ang pagkakabugbog. Siguro mga kalahating buwan bago siya tuluyang gumaling. Salamat sa pagod mo. Nagawa na ang reward group ni Bosye. Iyuan gawain sa pondo na itayo na ang gantimpala ng Bosye. Puno ito ng mga may kakayahang higit sa antas di. Basta't nandyan ang pera. Nandyan sila sa oras ng pangangailangan. Magaling ang ginawa mo. Yeshen, sigurado akong hindi ka pa kailanman nabugbog ng ganito kalala. Kaya't magandang pakikipagtulungan, Bosye. Magandang pakikipagtulungan. Magandang gabi, boss. Sino kayo? Yitang. Bakit ka nandito? Uy, siya ba ang iyong girlfriend? Siya ang panganay na anak ng pamilya Su. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yitang, huwag kang magkamali ng akala.
Sila ang mga taong tinawag ko para labanan si Ishen. Huwag kang magkamali, kapatid. Naghihintay pa akong kumita ng pera para sa boss. Yitang, may kailangan ka ba sa akin? Pinapadala ako ng lolo para magdala ng kaunting regalo. Nasa loob ay isang bank card at isang kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Hindi ko ito matatanggap. Hindi pwede iyon. Kung hindi mo tatanggapin, hindi makakatulog si lolo. Ang pagtulong kay Lolo Su ay napakadali lang. Naiintindihan ko ang iyong intensyon. Kung talagang gusto mo akong tulungan, bakit hindi ka maging bisita sa aking live stream? Live broadcast. Sinara ni Yishen ang mga offline na channel. Balak kong magbenta online. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, may dala akong 2 produkto para sa inyo. Yuaning Juice at Yuaning Fruit Bar. Ito ang Yuaning Fruit. Nakakapagpagising at nakakalinaw ng isip kapag kinain. Dagdag enerhiya. Yuan. Ngayon may espesyal tayong bisita, si Yuan. Tutulungan niya kayong tikman ito. Yuan. Ang sarap. Pakiramdam ko ang sigla ko ay bumalik. Sabi ni Miss Su, masarap, bibilhin ko. Magandang araw, Yanni. Su, simulan na natin ang kahon. Nasa ilalim na si Su, simulan na ang pagbili. Dumating ako para sa 10 kahon, bagong order. Yishen, kaya mong i-control ang channel. Ngunit hindi mo kayang kontrolin ang puso ng tao. Walang silbi. Lahat sila ay walang silbi. Hindi pa natutukoy ang 2 babaeng iyon. Pinagbentahan pa ni Efan yung bata ng 300,000. Sirain mo ito para sa akin. Wasakin mo lahat ng prutas niya. May tao na dumating. Gumastos ng 100,000 para sa mga source energy detection ball. Hindi ito basta-basta ginawa. Ang karaniwang surveillance ay makakakuha lang ng mga larawan. Pero itong bagay na ito ay kayang makaramdam ng source energy fluctuations sa loob ng 500 metro. Ito ang lupain. Sira-sirang lupa lang ito. Tungkol sa pagpadala sa aming 3. Sabi ni Ishaw, ang mahalaga ay mapalo ng mabuti ang batang iyon. Sugod. Agarang gantimpala na misyon. Target 3. 5 minuto para makarating sa takdang lugar. Bawat isa ay 1 milyon. Nakuha na ang signal. Nakuha na, napakalaki. Darating na sa malaking signal. Boss, malaking signal. Uy, sa kalagitnaan ng gabi, hindi natutulog para magnakaw ng gulay. Sino ka? Nandito na tayo, huwag magmadali umalis. Alainan. Sabi ng boss, 1 tao, 1 milyon. Kukunin ko ang kontratang ito. Huwag agawin, ako ang nauna. May bahagi ang lahat. Mabilis ang laban, mabilis ang desisyon. Pagkatapos nito, kailangan ko pang bumalik para manood ng serye. Lahat sila ay mga gwapong may kakaibang kakayahan. Huwag patayin. Hayaan mo silang mabuhay. Naiintindihan. Ang mukha ko. Ay, hindi man lang kami nakalaban. Ganito lang, karapat-dapat ba silang tawaging may kakaibang kakayahan? Walang kwenta. Naipamahagi na ang bonus. Kapag may dumating ulit, ganun pa rin ang gagawin. Ang boss ay astig. Kung may ganitong magandang pagkakataon ulit, tandaan mo akong tawagan. Say is dead, wala kang puso. Huwag mong sisihin ako kung wala akong utang na loob. Si Yishen ang nagpadala sa inyo. Paano mo nalaman? Kuya, huwag. Huwag mo akong patayin, bayad lang din ako para gawin ito. Simple lang ang hinihingi ko. Isa-isa kayong magsalita. Kapag natuwa ako sa sinabi ninyo, palalayain ko kayo. Hindi ito maganda. Anong oras na ba? Nagsasalita pa siya tungkol sa etika sa trabaho, ako na ang mauuna. Si Yishen ay isang masamang amo. Laging nanlilinlang sa pera ng mga kasosyo. Noong nakaraang buwan, pumirma siya ng kontrata sa supply. Nagsabi siyang 30 milyong natitirang bayad. Naantala ng 2 buwan. Nandyan ang supplier araw-araw sa harap ng kumpanya para mangolekta ng utang. Pinapapalis niya kami sa lugar.
At yung proyekto noong nakaraang taon. Sabi niya, na-delay ng 3 araw ang trabaho. Kaya bawas ng 8 milyon. Hindi ba't napakamasama? CJ, boss. Nakikinig ako ng masaya. Ha ha ha. Gusto mo bang sabihin pa sa mga kaibigan sa live stream? Sino pa ang naloko ni Ye? Gusto bang ipasara ni Ye ang live stream? May silbi ba ang pagsasara? Ngayon, lahat sa internet ay nakakita na. Ipapaabot ko kay Ye. Sinabi ng Ye Xiaohua Star Group na natapos na ang pakikipagtulungan. Xiao Zong. Natapos na rin ang Dingsheng Technology. At pati na ang Heyuan Hao Capital. Tianqi Energy. At 7 pang kumpanya ay natapos na. Yifan. Yeshen, nahihirapan ka ngayon, di ba? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, matutulungan kitang ayusin ang sitwasyon. Ano ang kondisyon? May lihim tungkol sa pinagmumulan ng enerhiya si Efan. Alamin mo iyon para sa akin. Suportahan kita sa mga resources. Bakit ako makikinig sa'yo? Dahil wala ka ng ibang pagpipilian ngayon. Kung hindi mo maibabalik ang laban na ito, magiging katatawanan ka magpakailanman. Sino ka? Malalaman mo rin balang araw. Oy, Yishao. Malugod na pagdating. Anong maitutulong ko? May lakas ba si Yefan na tumaya sa huling laban? Sa pagsasagawa ng komersyal na expo ng Yuening sa Zhuhai City, magbibigay tayo ng tig-5 produkto ng Yuening. Buboto ang mga manonood at mga eksperto para sa panalo. Ang matatalo ay susunod sa kagustuhan ng nanalo. Tinatanggap mo ba ito? Tinatanggap ko. Yifan. Isa ka lang may sirang lupa. Pero ako, nasa likod ko ang buong yaman ng pamilya Ye. Isang pirasong lupa lang. Sapat na yan para talunin ka. Malinaw. Ayos. 1 linggo mamaya. Makikita sa eksibisyon. Lolo. Nakita niyo ba? Gusto ni Eshen na makipagtagisan sa akin. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa lahat kung sino talaga ang tunay na walang silbi. Ginoong Ye. Lahat ng lupa sa paligid na gusto ninyo ay napagkasunduan na. Kabuang 300 mo. Kabuang presyo ay 12 milyon. Kasado na. Ngayon, panahon na para magtanim ng totoong mga bagay. Enerhiyang halaman. Kayang linisin ang hangin at pagandahin ang tulog. Tapos na. Sunod, kailangan ko ng tulong mo, Tang. Ito ba yung sinasabi mo? Na mga espiritual na halaman para sa mga ordinaryong pamilya. Kayang linisin ang paso ng espiritual na halaman ang hangin sa 0 metro kwadrado. Nakakapaglabas din ito ng kaunting enerhiya. Nakakatulong pa ito sa pagtulog. Ganitong bagay. Kaya ba ng ordinaryong tao bumili nito? Libre ang pagbebenta. Libre. Paano ang gastos mo? Hindi ko kailangan ng gastos. Ang kailangan ko lang ay ang pagtanggap ng masa. Para suportahan nila ako sa expo ng enerhiya. Tutulungan kita. Gamitin mo ang mga channel ng promosyon ng Pamilya Su. Lolo, ito ang dapat kong gawin. Ngunit kailangan ng 5 bagay para sa eksibisyon. Nasaan ang iba pang 4 na bagay? Nakahanda ka na ba? Ito ang mga ito. Enerhiya Shield Bracelet. Isusuot ito ng karaniwang tao at pindutin ang buton. Kayang tiisin ang buong lakas ng isang key level na may kapangyarihan. Enerhiya Thermal Suit. Otomatikong inaayos ang temperatura ng katawan kapag suot. Kayang protektahan laban sa matinding lamig na hanggang -50 degrees. Enerhiya Prutas ng pagsasalin. Kumain ng isa. Sa loob ng 1 oras. Maiintindihan at masasabi mo ang kahit anong wika sa mundo. Enerhiya na inumin. Inumin. Inumin, ang karaniwang tao ay umiinom ng 1 bote. Inumin. Inumin, maaaring pansamantalang magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Inumin. Pansamantalang magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Hindi ito possible. Bagamat ang A-level ay pinakamababang antas, hindi ito maaring makuha ng karaniwang tao.
Maaari kang maghanap ng tao para mag-verify kung ang karaniwang tao ay makakakuha ng kakayahan. Kahit na pansamantala lamang, magbabago ang buong takbo ng mundo. Tutulungan kitang makipag-ugnayan sa procurement department ng militar. Maaasahan ko ang taong inirekomenda ni Miss Su. Ngunit hindi maaaring sirain ang mga alituntunin. Subukan muna bago pag-usapan ang presyo. Lahat ng ito ay totoo. Tulad ng nakikita mo. Ang unang batch ng order ay 100 milyon. Nakuha na. Yifan. Gaano pa karaming himala ang kaya mong likhain? Narinig ko, Ginoong Ye, na nakipagtulungan ka sa militar. Ako ay isang E-level na pinahusay na uri. Hayaan mong makasama kita. Ginoong Ye, matutulungan kitang ayusin ang lahat ng problema sa kuryente. Ginoong Ye, ako ay isang B-level na yelo. Handa akong maglingkod para sa iyo. Ginoong Ye, ako ay isang T-level na espiritu. Maaari kitang tulungan na mag-relax habang nagtatrabaho ka. Ginoo Ye, ako ay isang E-level na tagapagpagaling. Kung ikaw ay nasaktan, maaari mo akong lapitan anumang oras. Ginoo Ye, ako ay isang speed type. Saan ka man gustong pumunta, maihahatid kita agad. Ginoo Ye, ito ang aking business card. Pakiusap, tingnan mo ito. Ginoo Ye, gusto kong makasama ka. 20 tao, lahat ay level pataas. Pakiusap, magbigay daan kayo. Oh, si Gyangi. Su ay nagsiselos na. Napakagaling ni Ji. Ye, normal lang na maraming babae sa paligid niya, di ba? Tama, tama. Baka gusto ni Gyangi. Su na siya lang ang may-ari. Nagpaalala lang ako sa lahat. Mahalaga ang oras ni Ji. Ye, mayroong pribadong numero ko sa business card ni Ginoong Ye. Ito ay para lamang sa iyo, Ginoong Ye. Isang buwan na ang nakalipas, Ginoong Ye. Ako ay isang walang silbi na tinatapakan ng iba. Ngayon, ang mga E-level na may kakayahan ay nakikipaglaban para maging aking mga alagad. Ang mga magaganda ay nakapila upang magpahayag ng kanilang damdamin. Lolo, nakita mo ba ito? Sa wakas, nakatayo na ang apo ninyo. Ano ang balak mong gawin sa mga business card na iyon? Balak mo bang makipag-ugnayan sa mga babae na nag-iwan ng business card? Miss Su, hindi ka naman naiinggit, di ba? Sino ang naiinggit? Sige na, hindi naiinggit, hindi naiinggit. Sayang naman, baka magamit pa. Magagamit. Isa lang sa iyo ay sapat na. Pero dahil sa kaguluhan ngayon, sa panig ni Yishen, hindi ba niya malalaman ng maaga ang mga exhibit mo? Talagang gusto kong malaman niya. Kung hindi bababa ang pagbabantay niya, paano ko siya matatalo? 3 araw. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tinatawag na pag-atake mula sa mas mataas na antas. Yefan, gagamitin mo lang ang mga ito laban sa akin. Yeshao, may pumasok na pera mula sa misteryosong tao na nagbibigay sa atin ng teknolohiya para sa pananaliksik. Nag-invest ako sa iyo ng ganitong kalaking pera. Kapag nagkamali ka, alam mo ang magiging resulta. Nakuha ko na ang impormasyon tungkol sa mga produkto ni Efan. Kapag nanalo tayo, bibilhin ko ang lahat sa kanya. Sa oras na iyon, lahat ng katanungan mo ay magkakaroon ng sagot. Bukas na ang eksibisyon. Nakahanda na ang lahat. Kulang na lang ang isang sports car. Sa tindahan ninyo, alin ang pinakamahusay na gawaing toy sports car? Narito po, Ginoo. Limitadong bersyon na imported mula sa Germany. 18 sukat na buong haluang metal na katawan. 3 unit lang ang mayroon sa buong Haicheng. Talagang napakataas ng kalidad ng pagkakagawa. Magkano? 80,000. Mag-swipe ng card. Ngayon, may mga laruan na kotse na. Ngunit mas mababa pa rin ang antas nito kumpara sa hovercar ni Ishen. Kailangan kong lagyan ng espesyal na bagay ang sasakyang ito. Ano itong bato? Oh, ito ay basura na nahukay mula sa minahan sa kailaliman ng dagat. Hindi ko alam kung anong gamit nito. Kung gusto mo, kunin mo na lang sa halagang 1,000,000. Minahan sa kailaliman ng dagat. Hindi ko alam kung ano ang lalabas kapag itinanim ito sa lupa. Kinuha ko na. Ito ay isang simulated core.
Ang simulated core ay nagmumula sa mga deep-sea energy deposits. Mayroon itong mga katangian ng memorya ng anyo at optical color change. Ito ay isang pangunahing organ ng mga orihinal na nilalang para sa kanilang pagkamaskulado. Napakabihira nito. Kung itatanim ito kasama ng laruan na sasakyan. Anong tutubo? Napakalakas na enerhiya. Mas matindi ito kaysa sa anumang pagkakataon dati. Ano ang talagang nagpasiklab? Bukas, malalaman na ang sagot. Talagang ito ay tumubo. Ang mga guhit na ito ay parang may buhay. Sobrang astig. Tinatanggap nila ako. Tinatanggap nila ako bilang amo. Nagpapalit ng kulay. Talagang paulit-ulit nagbabago. Ang galing talaga. LB mode. Nakakagulat kaya pa nitong mag-transform. Kailangan kitang bigyan ng pangalan. Gamitin mo ang apelyido ko. Pangalanan natin siyang Yemay, ano sa tingin mo? Nakakaintindi pala siya ng sinasabi ko. Bago pumunta sa expo, kailangan munang punuin ang enerhiya. Yemay, alis na tayo. Uy, hindi ba si Ifan yan? Si Limao, kaklase sa high school. Matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko nagbebenta ka ng prutas. Paano ka nakarating dito sa aming istasyon ng enerhiya? Dumaan ako para maglagay ng enerhiya sa sasakyan. Ha 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 ha. Ang pinakamagandang istasyon ng enerhiya sa Haicheng. Lahat ng nandito ay mga makapangyarihan. Kaya mas kailangan kong pumunta rito. Alam mo ba kung gaano kamahal ang enerhiya dito? Ang pagpuno ng isang tangke ay mas mahal pa kaysa sa halaga mo. Kanino ang kotse na ito? Akin. Sa iyo. Ikaw na nagbebenta lang ng prutas. Paano ka magkakaroon ng ganitong kotse? Siguradong ninakaw mo ang kotse na ito. Tama ba? Anong mayamang tao ang ninakawan mo ng sasakyan? Bakit ka nandito para magyabang? May ebidensya ka bang ako ang nagnakaw? Ebidensya. Kapag sinuri ito, malalaman agad. Maghintay ka na lang na maaresto, Yefan. Impossible. Nahanap mo na ba? Sinuri na ni Manager Lee. Walang impormasyon tungkol sa sasakyang ito. Lahat ng sasakyan ay may record. Paano namang hindi mahahanap? Ito ay custom-made na sasakyan ko. Isa lang ito sa buong mundo. Siyempre, hindi mahahanap. Ang yabang mo, parang wala kang plano sa pagmamayabang. Sa tingin ko, talo ka sa kotse mong iyan. Mukhang porma lang talaga yan. Hayaan mong makita mo ang totoo. Supercar mode. Ako. Hindi naman ako bulag, di ba? Nagbago ng kulay. Sawa ka na ba? Punuin mo. Pinakamahal na enerhiya. Pinakamahal na purong enerhiya. 1,000,000 bawat litro, sobrang mahal na iyon. Mag-swipe ka. Siyempre, black card pa rin. Magandang serbisyo ni Manager Lee. Huwag mong tratuhin na parang tubig lang ang alak. Kailan pa siya naging ganito kagaling? Grabe, Yeshao, napakaganda ng produkto mo. Talagang karapat dapat kang tawaging numero 1 sa teknolohiya dito sa Haicheng, Yeshao.
Yefan, gusto kong makita kung ano ang ipapantapat mo sa akin. Anong klaseng sasakyan yan? Ang astig, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kotse. Nag-iilaw pa ang katawan ng sasakyan. Siguradong mahal ang sasakyang ito. Sino ito? Siguradong inuupa lang niya ang sasakyan na ito. Yefan, ito lang ba ang ipapakita mo? Gusto mo bang pautangin kita ng pera para magpaganda? Hindi sa dami ng bagay. Nasa gamit na kapakipakinabang. Mahalaga. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang inihanda mo? Ayan, Gil. Sue, ikaw ang pinakamataas na dalaga ng pamilya Sue. Makakasama ang basurang ito, pagsisisihan mo rin ito balang araw. Kung magsisisi ako o hindi, ako ang magpapasya. Walang dahilan para mag-alala si Ginoong Ye. Dadaling ko kayo sa tunay na magagandang bagay. Malalaman niyo mamaya. Naniniwala ako sa iyo. Yuan Energy Flying Car. Power System Rating E panandang pandagdag. Malayo sa internasyonal na pamantayan. Smart Battle Armor. Protection Performance Rating E panandang pandagdag. Umabot sa antas ng militar. Ang lakas ng plasma weapon ay may rating na E panandang pandagdag. Inirerekomendang isumite sa pagsusuri ng militar. Enerhiya Massage Chair. Ang rating ng therapeutic effect ay E panandang pandagdag. 72% ang pag-alis ng pagod. Nakita mo ba? Ito ang tunay na teknolohiya. Ginoong Ye, lahat ng produkto ninyo ay pumasa sa pagsusuri. Salamat sa inyong pagod, mga eksperto. Mga eksperto, maaari ninyong tingnan din ang produkto ni Efan. Ginoong Ye, taon-taon ay may unang gantimpala sa eksibisyon. At taon-taon ikaw ang nakakakuha nito. Nga, wala nang saysay pang tingnan ang ibang produkto. Ano bang maipapakita ng isang nagbebenta lang ng prutas? Sayang lang ang oras. Huwag naman, mga eksperto. Pagbigyan niyo na ako, si E. Gusto kong matalo siya ng buong puso at bibig. Yifan, may lakas ka bang ilabas ang bagay mo para makita ng lahat? Bakit naman ako matatakot? Ano bang maganda sa bagay na iyan? Baka ilang basket na naman ng prutas yan. Nakikipagkumpetensya ng teknolohiya sa pamilya E. Hindi nila alam ang kanilang kakayahan. Hay! Bilisan na natin. Kailangan pa nating magsulat ng ulat. Tingnan na lang natin ng mabilis. Ako na ang magbubukas. Tapos na, tapusin na agad. Bakit iba ito sa produktong alam ko? Ha 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 ha. Ganito lang. Ito ba ay tinatawag na produktong teknolohiya? Saan-saan ito makikita sa mga tayang? Tama ka. Ano bang magagandang bagay ang kayang ilabas ng isang simpleng magsasaka ng prutas? Maganda nga ba talaga ito? Malalaman natin kapag sinubukan. Chip sa utak. Sino ang gustong magboluntaryo na sumubok? Automatikong itatanim ang chip, hindi ito masakit. Ito ang batayang teorya ng pinagmula ng enerhiya, may 800 pahina lahat. Nabasa mo na ng buo ang laman ng aklat na ito. Naaalala ko ang buong nilalaman ng libro. Napakakamangha-mangha nito. Enerhiya na prosthesis. Sino ang nangangailangan? Ako si Wang Jiangwu. Isang veterano. Nawala ang aking kanang binti sa isang misyon 10 taon na ang nakalipas. Subukan mo, Tiyo Wang. Mas maganda pa ito kaysa sa aking tunay na binti. Maskara ng kabataan. Kailangan ng isang babaeng voluntaryo. Ako na, ako na. Ganito ang hitsura ko. Mahiwagang helmet. Sino ang gustong subukan ito? Ako na. Pumasok ako sa isang virtual na mundo ng laro. Sobrang saya nito. Sa huli, ito ay tinatawag na Tianyan. Binabantayan mo ako. Ito ang function ng Tianyan. Ito ay isang military grade na sistema ng surveillance. Hindi ito mas mababa sa military grade. Kung ito ay mass-produced,
Magbabago ito ng kabuuan ng sibilisasyong pantao. Yeshen, sino sa tingin mo ang tunay na walang silbi? Hindi maaaring ito na kaya mong pag-aralan. Dapat may ebidensya ang sinasabi mo. Bakit hindi natin hayaan ang mga eksperto na disassemble ang mga produktong ito dito mismo? Disassemble. Ito ay produkto na may napakalaking halaga. Tanggalin. Gusto niyang matalo. Hayaan mo siyang matalo ng buong puso. Walang kahit anong teknolohiya ng produkto ang ginamit sa 5 bagay na ito. Ang pangunahing bahagi ay higit pa sa lahat ng kasalukuyang teknolohiya. Yishen, sa tingin mo ba kaya mo pa ring manalo ngayon? Ginoong Yifan, naghihintay sa iyo ang mga tao mula sa militar at sa Department of Education. Kukunin ng bansa ang produkto mo. Oh, pagbangon ng isang dating bigo, pagbangon ng isang dating bigo. Pagbangon ng isang dating bigo, isang ordinaryong tao na nagbago ng mundo. Mula sa pagtitinda ng prutas hanggang sa bilyong halaga ng negosyo. Ang himala sa negosyo ni Yefan. President Ye, ang order ng youth face mask ay nakabook na hanggang 3 taon mula ngayon. Magdadagdag kami ng presyo. Si Emily. Ye ang namamahala sa helmet, ang kumpanya namin ang bahala sa lahat ng entertainment. Sabihin niyo lang ang presyo. Ye, ako ang distributor sa ibang bansa. Gusto naming mag-apply para sa global na exclusivity. Yefan, nag-order na naman ang military ng 3,000 set ng Tianyan. At 5,000 set ng Yuan Energy Prosthetics. Pati ang Department of Education. Mag-order sila ng 100,000 piraso ng brain chip. Lahat ng pangunahing paaralan sa bansa ay kailangang magkaroon nito. Kumusta naman sa panig ng Yi-Group? Lahat ng business partners ng kumpanya ni Yeshen ay umalis na. Marami ring empleyado ang nag-resign. Sakto lang. Matagal niya na akong pinipigilan. Ngayon, pupunta ako para bilhin ang Yi-Group. Naku, mamamatay na si Yeshen. Kung mamatay siya, paano ko mababawi ang kahihiyan ko noon? Bibilhin ko pa naman ang kumpanya niya. Black Fox, Golden Scale. Kailangan ko kayo. Nabigo si Yeshen sa misyon. Sobrang nadismaya si Boss Shen. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong ako. Walang pagkakataon ang mga talunan. Sino kayo? Tao ni Boss Ye. 3 laban sa 1. Hindi yata patas yan. Yifan. Yefan, bakit mo ako niligtas? Say is dead, hindi mo pa natutugunan ang utang mo sa akin. Namatay ako, salamat. Wala na akong anuman. Patawarin mo na ako. Patawarin kita. CJ. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang isang bagong kaibigan. Halika, Lai Xiao. Batiin mo ang lahat. Ikaw na, Yishen. Simula ngayon, ako si Yishen ay magiging alalay ni Yefan. Si Yefan ang kuya ko. Sumusunod ako sa kanya. Yishen, may ipapagawa ako sa'yo. Anong gagawin ko? Gumanap ka bilang pangunahing babae. Hayaan mong gumanap ako bilang babae. Yefan, nilalait mo ako. Pwede ka namang hindi gumanap. Itong video na ito. Yefan, kuya ko siya. Ipapadala ko ulit. Yefan, tiyak na papatayin kita. 25.50 1.56 25.50 Yefan, nasiyahan ka na ba? Maganda ang ginawa mo. Sa susunod, ikaw ang gaganap na kontrabida. Kontrabida. Lalaki. Babaeng kontrabida na may mga pusa na tainga. Ayaw ko nang makipaglaro sa'yo. Ano nang nangyari sa kanya? Kakatapos lang ng shooting. Sobrang na-immerse sa role. Pero hindi maikakaila. Marami talagang tagahanga ng kanyang babae. Nalutas na ang problema kay Yishen. Ngayon, kailangan ng gumawa ng kontribusyon para sa Haicheng.
Hindi ko alam kung anong mangyayari sa lupaing ito. Pwede bang magising ang mga ordinaryong tao sa kakaibang kakayahan? Sistema ng edukasyon para sa kakaibang kakayahan. Nabuo na. Noon, mga anak lang ng mayayaman ang pwedeng makapag-aral ng kakaibang kakayahan. Ngayon, basta gusto mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Guroye. Nakagising ako ng kakaibang kapangyarihan. Binago mo ang aking buhay. Ang iyong pagsisikap ang nagbago sa sarili mo. Dahil dito sa lupa, pwede tayong magtanim ng kahit ano. Kaya ba nitong magtanim ng buhay? Nagawa na ang regenerating potion ng source energy. Ito ang regenerating potion ng source energy, na pwedeng magpabalik ng mga naputol na bahagi. Mapapahaba ng 1 taon ang buhay ng taong malapit ng mamatay. Totoo ba ito, Ginoong Ye? Nasaan ang datos ng clinical trial? Simula ngayon, ang gamot na source energy regeneration ay libre para sa lahat ng mahihirap na pasyente sa buong mundo. Ye Fan, nagkamali ako. Miss Shen, alalahanin mo ang posisyon mo. Wala na tayong kaugnayan. Napilitan lang ako noon. Ayokong iwan ka noon. Mapapatawad mo ba ako? Nakalimutan mo na ba noong sinabi mo na isa lang akong walang kwentang nagtitinda ng prutas? Bata pa ako noon, hindi ko pa alam ang tama at mali. Kailangan ng magpulong ni Ye Fan. Ikaw, kayo. Anong gusto niyong sabihin? Mag-ayos kayo ng maaga sa susunod. Hindi ka na makakapasok sa aking mundo. Ye Fan, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Ye Fan, galit na galit ako sa'yo. Yitang, mukhang madalas kang nakikipag-ugnayan kay Ye Fan kamakailan. Lolo, bakit niyo po biglang natanong yan? Matanda na si Lolo. Pero malinaw pa ang mga mata ko. Palagi kang pumupunta sa kanya. Hindi ko pa ba siya makikilala? Mabait naman siya. Hindi ordinaryo ang pagkatao ng batang yan. Bakit po ninyo nasabi yan, Lolo? Ang araw ng pagdiriwang ng dragon. Doon ko nalaman na lumitaw na ang mga inapo ng pamilya Ye. Sobrang kamukha niya si Ye Fan. Siya ay isang matandang kaibigan ng aking lolo. Lolo, ito ang paborito ninyong lugar noong kayo'y nabubuhay. Palagi kayong nandyan sa ilalim ng punong ito. Sinasabi ninyong ang buong buhay ninyo ay inialay sa lupang ito. Lolo, ano ang kaugnayan mo sa lupang ito? May inilibing si Lolo dito. Isang liham. Xiao Fan, kapag nakita mo ang liham na ito, patunay na tinanggap ka ng lupa. Muling bumuhos. Tandaan mo, muling bumuhos ang ilog Ming. Ito ay upang muling paagusin ang ilog ng sibilisasyon ng Daxia. Hanapin mo ang ugat ng sibilisasyon, muling paagusin ang ilog. Ito ang magpapasiguro na hindi mauubos ang pinagmumula ng enerhiya. Ito ang magpapasiguro na hindi kailanman matutuyo ang pinagmumula ng enerhiya. Pasa ni Lolo ang misyon na pangalagaan ang sibilisasyon. Kung ganoon, maaari ko bang gamitin ang lakas ng lupa upang maibalik lahat ng sibilisasyon na nararapat sa Daxia? Ang mga piraso ng bronze mula sa Sansingdui. Kung itatanim ito, maaari bang makauwi ang sinaunang espiritual na nilalang? Maaari po bang makipagkita si Ginoong Zhuang sa inyo? Ay iyan ba ang bronseng puno ng Diyos? Ang mga guhit, hugis, at paraan ng pagkakagawa ay lahat tumutugma. Kahit ang enerhiya ng pinagmulan ay kapareho ng tunay na bagay. Paano mo nakuha ang punong ito ng Diyos? Hindi ito mahalaga. Mahalaga ang marahil ay maibabalik natin ang nawalang sinaunang espiritu. Ako ang bahala sa pagkopya. Ikaw ang maglalabas sa pamamagitan ng mga channel. Sa ngalan ng mga bagong natuklasan sa arkeolohiya. Sige, gawin natin ito. Bansang kayamanan, hinulma ang Diyos na halimaw. Ang makapangyarihang tulay ng tanso ay kayang ibalik ang mga nawalang espiritu. Ano bang lihim ang iniwan mo?
Sino kayo? Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Ginoong Shen, maupo ka. Sino ka? Bakit mo ako hinuli? Tulong sa iyo. Tulungan mo ako. Hindi mo ba siya kinamumuhian, si Yefan? Maaari kitang tulungan na mabawi ang lahat. Kahit na mawala siya magpakailanman. Gusto kong mamatay siya. Walang problema. Ngunit may kondisyon ako. Gusto kong alamin mo ang lihim ni Yefan. Ano talaga ang kakayahan niya para makapagpalago ng mga pinagmulan ng enerhiya? CJ. Yung bagay na ayaw mong ibigay noon. Ibibigay ito ng iyong apo para sa akin. Sino? Shen Wiwi. Yifan. Hindi mo inasahan, di ba? Anong balak mo? Patayin mo siya para sa akin. Akala mo nag-iisa ako. Bosye, magkikita na naman tayo. Hindi ito magiging mura. 5 milyon bawat isa. Bitawan mo ako. Shen Wiwi. Sino ang nagdala sa'yo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Sasabihin ko na. Isang tao na ang pangalan ay Shen Baichuan. Shen Baichuan. Brother Fan. Sa totoo lang, dati. Binayaran din ako ng taong tinatawag na Shen Baichuan. Isa itong organisasyon na tinatawag na Anxinghui. Si Shen Baichuan ang leader. Ang may alam tungkol sa misteryosong organisasyon ng Haicheng. Ay ang impormasyon lang ng pamilya Su. Mukhang kailangan kong puntahan. Si Matandang Su. Ginoong Su. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo para hanapin ang isang tao. Ang pangalan niya ay Shen Baichuan. Paano mo nalaman ang pangalang ito? Nais akong patayin ni Shen Baichuan. Mismong sinabi ni Shen Weiwei. Yefan, ang lolo mo ba ay si Yi Changjing? Kilala niyo po ang lolo ko. Ako at ang iyong lolo ay matalik na magkaibigan. Ang iyong lolo ang nag-iisang tagapangalaga ng hardin. Tagapangalaga ng hardin. Ang Dragon Seal ay patunay ng pagkatao ng iyong lolo. Ang kanyang misyon ay pangalagaan ang mga lihim na may kaugnayan sa pinagmulan. Ang lihim na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng planetang ito. Kaligtasan ng planeta. Hindi ba ang lihim na pinangangalagaan ng lolo ay tungkol sa lupain iyon? Noong panahong iyon, magkaibigan sina Shen Baichuan at ang iyong lolo. Parang magkapatid. Ngunit kalaunan, naligaw ng landas si Shen Baichuan. Ilegal na nakikilahok sa kalakalan ng mga espiritu ng pinagmulan. Tinutulan ito ng iyong lolo. Nawasak ang kanilang relasyon. At kalaunan, bigla na lang pumanaw ang iyong lolo. Nawala rin si Shen Baichuan. Hahanapin ko ang katotohanan. Ano ang plano mo? Palalabasin natin ang kalaban. Gamitin ito. Ano ito? Lokasyon ng ugat ng sibilisasyon. Kapag nahanap natin ito, hindi na maubos ang pinagmumula ng enerhiya. Siyempre, ang mapa ay peke. Gusto mong gamitin ito para ilabas si Shen Baichuan. Nabanggit sa sulat ng lolo ang kahalagahan ng ugat ng sibilisasyon. Siguradong interesado siya dito. Ngayon ay ilalabas ko ang mga labi ng ugat ng sibilisasyon. Ginoong Yifan. Totoo ba ang mga labi? Totoo o hindi? Sinasabi ng mga eksperto. Gusto ko lang ipaalam sa mundo. Hanapin ang ugat ng sibilisasyon. Ang pinagmulan ay hindi kailanman mauubos. Naipakalat na ang balita. Lahat sa lungsod ng dagat ay nag-uusap-usap. Ayos. Sigurado ka bang darating siya? Ito ang pinakamahalagang bagay para sa lolo. Hindi siya mawawala ng pagkakataon. Nakahanda na ang seguridad. Paano naman sa panig ni Ginoong Zhuang? Naka-standby na ang Special Task Force ng Yuening. Ayos. Gusto kong malaman kung sino siya. Ito ang lugar ng mga labi. Narinig kong kayang baguhin ang buong industriya ng enerhiya. Kumilos na. May ambush. Nasaan si Shen Baichuan? Paano mo nalaman, Ginoong Shen? Maaari niyang malaman ang tungkol sa akin.
Hindi ba't maaari ko ring malaman ang tungkol sa kanya? Sabi ni Ginoong Shen. Hindi niyo siya mahuhuli. Hindi naman talaga siya balak pumunta. Yung mga pinadala niya, mga isinakripisyo lang. Yifan, naisip mo na ba? Bakit namatay ang lolo mo? Dahil hindi lang isang tao ang kalaban niya. Ito ay isang mundo na hindi mo maisip. Talagang pinatay ang lolo. Shen Beichuan, akala mo ay mahusay ang iyong pagtatago. Basta't may anumang bagay, maaari kong subaybayan ang iyong yapak. Pabilisin ang paglago. Nahanap na kita. Ito ang mga iligal na ruta ng transaksyon. Ang ilalim na network ni Shen Baichuan. Bawat isa ay konektado sa ibang bansa. Panahon na para kay Lao Zhu ang namanghuli. Lahat ng 12 linya ni Shen ay naharang na. Walang silbi. Lahat ng 12 linya ay nakasara. Malaki ang naging pagkalugi ni Shen Baichuan sa pagkakataong ito. Ito ay simula pa lamang. Yifan, sundan niyo ako. Ito ang pinakamayamang lugar ng yaman ng enerhiya. Nalaman ko na, ang Anstar ay isang monopolyo ng enerhiya na sumasaklao sa maraming bansa, na kumukontrol sa 3% ng yaman ng enerhiya sa buong mundo. 3%. Ang lihim ni Yi Changzheng ay ang pinakanais ng Anstar Society. Nalupain. Ang pinagmulan ng enerhiya ng Blue Star ay nauubos na. Gaano pa ito katagal? Sa kasalukuyang bilis ng pagkonsumo, 10 taon na lang ang natitira. Pagkalipas ng 1 siglo, mauubos ang pinagmumulan ng enerhiya. Mawawala ang mga kapangyarihang kakaiba. Ang mga nagising ay magiging ordinaryong tao. Ganap na guguho ang lipunan. Ang ugat ng sibilisasyon ang huling pag-asa para maibalik ang sirkulasyon ng enerhiya. Ito rin ang pinakahinahangad ni Shen Baichuan. Yifan. Simula ngayon, ang mga yaman ng pamilya Su ay ikaw ang mag-aayos. Habang tumatagal, lalong magulo ang sulat ng lolo. Tiyak na may natuklasan siya. Lupa. Ano ang ipinapakita mo sa akin? Ang pinagmulan ay buhay pala. Ang pinagmulan ay hindi meteorite. Ito ay isang immune system na ipinadala ng sinaunang sibilisasyon, na nag-aalaga sa matatag na pag-unlad ng asul na planeta. Ngunit ang tao ay ginamit ito bilang yaman at ninakaw ito, na nagpasidhi sa pagkaubos ng source energy. Ngunit ang source energy sa mga panahong ito ay talagang ang tunay na ugat ng sibilisasyon ay nasa Tiangongje. Kapag na-restart ang ugat ng sibilisasyon, maaaring muling umikot ang source energy. Lolo. Siya si Shen Baichuan, di ba? Lolo, huwag kang mag-alala. Siguradong matatagpuan ko ang ugat ng sibilisasyon. Ang lagusang ito ay may hindi bababa sa 3,000 taon ng kasaysayan. Napakakapal ng enerhiya sa hangin. Habang bumababa tayo, lalong tumitindi ang konsentrasyon. Tiangongji. Ito ang Tiangongji. Anak, ito ang ibinigay mo sa akin sa Fenglongyan. Ngayon, gamitin mo ito upang tuparin ang huling hangarin ni Changzheng. Salamat, Ginoong Su. Hindi ba nasunog ang Tiangongji? Naayos ito ng enerhiya ng pinagmulan. Pagsilang ng planeta, pag-angat at pagbagsak ng sibilisasyon. Daloy ng enerhiya. Pinagmulan. Talagang tinawag ako at may mga nakatago. May mga nakatago. Yifan. Maligayang pagdating sa lugar na pinangalagaan ng iyong lolo gamit ang kanyang buhay. Inaasahan ko ang araw na ito sa loob ng 50 taon. Sila ay mga tao ng Dark Star Society. Hindi bababa sa 30 tao. Lahat sila ay mga E-level na gising. Alam kong darating kayo balang araw.
Iyan ang ugat ng sibilisasyon. Ang ganda talaga. Nang makita ito ng lolo mo noon, namangha rin siya. Nang una naming matuklasan ito, ang lolo mo ay gustong gamitin ito para ayusin ang mundo. Napakatanga. Pwede naman itong gamitin para sakupin ang mundo. Tinuring ka ng lolo ko bilang kapatid, pero tinraidor mo siya. Kapatid. Hinadlangan niya ako. Kaya kailangan niyang mamatay. Sumuko ka na. Sumuko ka. Dito ako ang may kapangyarihan. Tingnan natin kung sino talaga ang may kapangyarihan. 50 taon. Gumugol ako ng 50 taon. Sa wakas ay naunawaan ko ang prinsipyo ng operasyon ng Tiangongje. Ang aparatong ito ay hindi lamang kayang ayusin ang siklo ng pinagmulan ng enerhiya, kundi kaya rin itong tumakbo sa kabaligtaran at ubusin ang lahat ng mapagkukunan ng enerhiya sa buong mundo at pagtipunin ito sa isang lugar. Para sa aking paggamit, ang Dark Star ay naglagay na ng mga node sa buong mundo. Naghihintay lamang na umandar ang core ng Tiangong Pavilion. Ako ang nag-iisang Panginoon ng pinagmulan ng enerhiya. Bumitray ka sa paniniwala ng lolo mo. Bumitray ka sa lahat. Pagtataksil. Yifan. Ang lolo mo ang tunay na traidor. Sama-sama tayong natuklas ang Tiangongje. Nakita ko ang hinaharap ng sangkatauhan. Ang pinagmulan ng enerhiya ay makapagbibigay sa akin ng kapangyarihan ng Diyos. Pero ano ang sinabi ng lolo mo? Sinabi niya na ito ay pamana ng buong sangkatauhan. Hinadlangan niya ang aking daan. Kaya kailangan siyang mamatay. Yefan, huwag kang magpadala sa galit niya. Tinatangka niyang magpalipas ng oras. Nagcha-charge siya pabaliktad. Ang aparato ay kumukuha ng reserbang enerhiya ng Tiangong Pavilion. Late na hahaha. Sobrang late na, kailangan na lang ang huling hakbang. Ang pandaigdigang enerhiya ay magiging sa akin. Kapag naubos ang enerhiya ng Tianqing Pavilion, bubulusok ang buong Hail City. Milyon-milyong tao ang mamamatay. Ang mga elite na may kakayahan ng Dark Star Society. Bawat isa ay i-level pataas. Yifan, ibigay mo sa akin ang mga taong ito. Yifan, dito nagtagumpay ang iyong lolo noon. Itong hadlang. Tanging ang kapangyarihan ng ugat ng sibilisasyon ang makakapagwasak dito. Kaya, hindi ko rin natagumpayan ang huling hadlang na ito. Ngunit hindi na ito mahalaga. Dahil nagawa ko na ang reverse charging. Malapit na. Lahat kayo ay magiging hakbangin sa aking paghahari sa mundo. At mga biktima. Lolo, sa wakas, naintindihan ko na. Ang lupa na inyong pinangalagaan sa buong buhay ninyo. Hindi ito kailanman para sa kanyang natatanging kakayahan, kundi dahil siya ang huling lakas ng ugat ng sibilisasyon. At ang aking dugo ay konektado sa lupa. Kaya, Yifan, huwag. Naibalik na ang ikot ng enerhiya. Nakita mo ba, Kuya Changjeng? Nagawa ng iyong apo. Paano nangyari ito? Hindi.
Mayroon akong backup na controller. May pagkakataon pa. Limampu taon. Gumugol ako ng 50 taon. Lahat ay nawasak. Lahat. Yifan. Hindi makuha. Bakit hindi makuha? Huwag kang umalis. Yifan. Huwag umiyak. Huwag akong iwan. Hanggat narito ang lupa. Narito rin ako. Nakikiusap ako, tumigil ka na. Tumigil ka. Hindi. Yitang. Sabi niya, hanggat narito ang lupa, narito rin siya. Nararamdaman ko ang init mo. Matagal na gabi ang sa wakas ay natapos na. Ito ang ugat ng sibilisasyon. Nandyan pa ang ugat ng sibilisasyon. Ikaw ba si Yifan? Sabi ko, kung nandyan ang lupa, nandyan din ako. Bumalik ka na. Bumalik na ako. Nahanap na ang pangalawa. Ugat ng sibilisasyon.